Junior Head of the International Criminal Law Program ng UP Institute of International Legal Studies, Head of the UP Law Center, Information and Publication Division. All right. Attorney Michael Chu Jr. Sir, good morning po, Prof. Good morning, Rod, at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood. Opo. Kanina pinapaliwanag ko nga, sabi ko nga, attorney, hindi ako abogado pero base sa aking ginawang pananaliksik, kasi ang taong bayan, hindi naman lahat, di ba, may sapat na kaalaman sa kung ano ba itong confirmation of charges hearing laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Baka iisipin nila, eto na yung pinaka, no, pagdinig sa kaso niya. Opo, ito ay tama ba, attorney? Parte ng legal process, kumbaga step 1 pa lang ito. Papunta pa lang doon sa kaso kung may sapat na ebidensya na makikita para sa full trial. Correct. So, hindi ito familiar sa atin kasi wala tayong confirmation of charges sa ating legal system. No? Pero para pre-trial procedure itong confirmation of charges. So, ibig sabihin hindi ito yung mismong paglilitis, tama ka. Ito ay para magkaroon ng paglilitis, kailangan desisyonan ng pre-trial chamber kung kukumpirmahin nila ang mga sakdal o hindi. So, para makapag-desisyon sila kung kukumpirmahin nga ba ang sakdal, kailangan maipakita ng prosekutor na merong sapat na ebidensya para magpatuloy tayo sa paglilitis kasi yung ICC kakaunti lang yung kanyang resources, no? So may mga priority siya. So kung walang sapat na ebidensya at hindi ma-confirm ang charges, hindi magkakaroon ng trial at all. So, okay. Ibig sabihin, dito pa lang, pupwede nang mamatay yung kaso? Correct. So kapag hindi makumpirma yung charges, hindi magkakaroon ng kaso. Oo. Pero itong confirmation of charges, 3 araw siya gagawin. Ganun kahaba yung proseso. 4 na araw siya gagawin. Yeah. Mahaba talaga siya kasi para makita mo kung may sapat na ebidensya, ipipresenta ng 3 panig yung kanilang mga posisyon, no? Hindi lahat, summary lamang ito. So, pero kung makikita natin sa schedule, meron din kasing mga break, no? So, tagi-1 oras, bawat presentasyon, magkaka-break ng 1 oras. Ang original na disenyo talaga nito ay yung a-attend yung dating Pangulo, no? Kasi sabi nga ay mahina, so kailangan hindi tuloy-tuloy yung procedure. Pero dahil nga ngayon hindi na siya a-attend, tinuloy pa rin nila yung may mga break para din siguro makapagpahinga yung mga panig, no, partido. Pero ganoon siya, so parang 4 na araw pero parang 4 na oras lang talaga sa isang araw yung presentasyon. So ganun talaga yung proseso, hindi man dahil sa kondisyon ng dating Pangulo because napaka may edad na siya at medyo mahina na. Ganun talaga yung proseso, pero ito parang mas madami silang mga break dahil nga doon sa kondisyon na yun kasi schedule nila ito nang iniisip nila na dadalo siya. Pero dahil hindi na ngayon, hindi na lang nila din binago kasi napakalapit na. Oo. Well, attorney, no, sabi nyo nga, etong kaso kakaiba ito, hindi ito kagaya ng mga kaso, itong proseso na ginagawa rito, no, sa ating bansa. Bilang abogado at professor at head po ng International Criminal Law Program ng UP, gaano ito kahalaga? Kasi sinasabi nga natin, makasaysayan dahil kauna-unahang beses ito, di ba, sa ating history ng ating bansa na ang Pangulo ay inakusahan, di ba, ng kasong crimes against of humanity dyan sa ICC. Opo. Oo, makasaysayan talaga ito. Hindi lang sa ating bansa pero sa kabuuan, sa international law dahil marami sa mga nasakdal at na-convict before sa ICC ay yung mga war crimes, no, sa konteksto ng may mga armed conflict. Pero ito, peacetime, so yung crimes against humanity kasi ay peacetime. At ito ay
head of state na kakatapos lamang ng termino. So talagang fresh pa yung kanyang termino, no? So Mm-mm. nakasuhan siya agad at nadala doon sa Hague. So makasaysayan ito bukod pa doon sa type ng kaso kasi nga itong crimes against humanity, parang ang pinapadala niya na mensahe ay hindi lang ito ordinaryong mga pagpatay, no, tulad Mm-mm. ng murder. Ginawa itong mga pagpatay na ito ng meron kang malawakang polisiya na targetin ang mga sibilyan sa sarili mong bansa Mhm. or sa isang teritoryo. So na parang kailangan natin siyang litisin sa International Criminal Court or sa International Tribunal kasi kasi ang buong mundo kasi nga against humanity, no. Mm. Ang buong mundo na shock Oho. doon sa ginawa mo sa sarili mong mga tao. Oho. Well, eto bang kinakaharap niya na kaso, akusasyon, okay? Ah, laban kay dating Pangulo. Ang kalaban niya rito hindi lang yung mga biktima. Kasi nandiyan na sa ICC, pati ba yung buong mundo na masasabi natin. Ganun ba yung attorney? Parang gano'n na din ang kalabasan kasi yung prosecutor dito ay nirerepresenta niya ay yung international community or in this particular case yung mga Mm. nasa Rome Statute, partido ng Rome Statute, no. Pero kasi nga yung crime ay crimes against humanity. So parang buong sangkatauhan yung parang nagsasakdal. So tulad lang din ng halimbawa ng prosecutor sa Pilipinas, di ba, People of the Mm. Philippines Versus, yung kanyang nirerepresenta. Dito naman, mm. hindi people of any country, pero yung humanity. So, siya yung nagre-representa nun. At syempre, may mga abogado din yung sariling mga biktima. So, talagang napakalawak ng saklaw na ito. Oo. Kayo ho ba may ano ho ba kayo? Nakikita na no dito sa mangyayari na confirmation of charges hearing mamaya hanggang matapos after 4 days ng mga ano to prosecutors ng ICC. Kasi dito sa prosesong ito, ano naman sila, no, bukod doon sa mga nire-redact na confidential, on the whole, transparent yung proseso. Mhm. So hindi siya tulad nung usual na paglilitis dito or sa ibang bansa na parang itinatago mo yung ebidensya mo at hindi mo pinapakita. Dito nakikita natin kung anong balak nilang gamiting ebidensya. So Oo. kung makikita natin yung submission ng prosecutor at ng depensa, makikita natin na meron silang mga witnesses, meron silang mga dokumento, at Oo. marami sa ginamit na ebidensya din ay yung mga sariling sinabi Oo. ni dating Pangulo. So parang kung titingnan mo yung kabuuan, at syempre dahil nasa Pilipinas naman din tayo nung naganap ang lahat ng mga bagay na ito, Mm. ay meron kang mahihinuha ah, na magiging kakalabasan, no, or kung gaano kalakas ang kanilang ebidensya. Oho, oho, oho. Alright. Ah, well, karamihan ng mga hawak na ebidensya, base lamang doon sa mga tama ho ba? Balita at sabi nyo nga mismong nabanggit ng Pangulo before. Pero wala naman siyang sinasabi na ah, patayin. Yun ang binabanggit din ng depensa. Mhm. Actually, karamihan sa mga ebidensya ay testigo. Oho. So meron kaya tinatago nila yung mga pangalan kasi yung halimbawa yung mga pamilya ng biktima, yung mga nakasaksi doon sa nangyaring pagpatay Mhm. ay parang kasama doon sa ipepresenta nilang ebidensya. Bukod pa doon sa mga dokumento, halimbawa yung mga Oplan double barrel Oho. or Oplan Tokhang. Opisyal na polisiya kasi yun eh, hindi naman Oo. yun gawa-gawa lamang ng reporting. So, Oo. yun ginamit din na ebidensya. So, pero tama ka, meron ding ebidensya ang depensa na Oo. siguro magsasakonteksto doon sa mga sinasabi ng testigo or kung ano ba talaga ang iniutos kasi yun yung akusasyon sa kanya kay dating Pangulong Duterte, no, na siya yung nag-mastermind. Mm. Lahat ng mga nagsagawa ng pagpatay, whether kasama sa kapulisan or yung mga pribadong individual na binayaran, ay kontrolado niya. Oo. Okay. So
after attorney, no, itong confirmation of charges hearing natatagal hanggang February 27, 4 days. Kung sakali lang, no, abay, mayroong substantial grounds to believe, okay, na may naganap na krimen. Pupunta na ito, tama ho ba, sa full trial? That's correct. So kapag makumpirma yung charges and they have 60 days after Friday para magdesisyon na kumpirmahin, kung makumpirma ay magko-constitute ulit ng panibagong Oo. chamber. Ito na yung tinatawag natin na trial chamber. Trial. Gaano naman ito tatagal uli? Ito medyo matagal na siya talaga kasi Oo. hindi ito tulad nito na isang linggo. So ikakalat nila yung hearing depende nga ito sa kung anong ito mas kasi dito summary lang ng ebidensya ang ipepresenta doon sa hearing, doon sa trial rather, talagang ilalatag na nila yung lahat ng ebidensya na meron sila, tas siyempre merong oportunidad yung depensa na i-challenge yung ebidensya ng prosecution at ganun din yung prosecution sa depensa. So at saka bukod pa din sa merong abogado yung mga biktima mismo. So medyo matagal-tagal siya in the past, more than a year to more than a year yung itinatagal ng mga trial kasi nga yung mga kaso sa ICC ay hindi lang pa isa-isang pagpatay, di ba? Parang talagang yung mga ibang kaso before thousands and thousands kasi war crimes yon. So in this case, I think ang nasa documents containing the charges ay parang nasa mga 79 or 80 cases of murder. Oo. Well, sa tingin niyo pag tumagal ng ganun ka haba, di ba? Yung kaso laban sa dating pangulo, baka or may ano ho ba, may o kasama ba diyan na pwedeng gamitin ng depensa ang konsiderasyon yung kanyang kalusugan at edad na? Oo, actually lagi yang ire-review ng Oo. ng ICC, no. So nasa rules talaga nila na I think every 120 days or so ititignan nila kung tama pa ba na nasa detention siya, kung ano ba yung kalagayan, kasi talagang very protective sila sa unang-una sa health at sa mga karapatan ng mga sa ngayon suspect pa siya, no, kasi kapag ma-confirm yung charges saka siya magiging akusado. So, pero sensitive sila talaga sa ganyan kasi yun yung kultura ng institusyon. Tsaka yun yung rights of the accused, no? So, talagang konsiderasyon yan. Tsaka ay i-expect natin na paulit-ulit yan i-raise ng depensa. Na kahit ngayon, kasi di ba ngayon nag-rule ang ICC na or pre-trial chamber na fit siya to attend the confirmation of charges. Pero ibang question yung kapag nagsimula na ng trial, sa panahon ba na yun ay fit pa rin siya. Correct. So, may expect natin na i-raise ulit yan. All right. So, Attorney, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. Thank you very much. Professor Attorney